Natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban kay Senator Leila de Lima kaugnay sa kinakaharap na kasong disobedience to summons na inihain ng Kamara. Pero tumangging maghain ng plea ang senadora kaya ang korte ang nag-plead ng not guilty para sa kanya. Tiwala naman ang kampo ni de Lima na maging ang kanyang mga taga-suporta na maipapanalo nila ang kaso. Si Aileen Milio sa detalye. Binasahan na ng sakdal si Senador Leila de Lima sa Quezon City Metropolitan Trial Court o QCMTC Branch 34 sa kinakaharap nitong disobedience to summons case. 1:30 ng hapon kanina nang dumating si de Lima sa Quezon City Hall of Justice kasamang kanyang mga abogado at staff para sa arraignment ng kanyang kaso. Sinalubong ang senadora ng kanyang mga taga-suporta. Alas 2 ng hapon nang magsimula ang arraignment ni de Lima sa kinakaharap nitong kaso. Nang basahan na siya ng sakdal ni QCMTC Branch 34 Presiding Judge Maria Ludmila de Pio Lim ay tumangging magpasok ng plea ang senadora. Dahil sa hindi pagpasok ni de Lima ng tugon, ang korte na ang nagtala ng not guilty plea para sa kanya. Hindi po kinikilala ni Senator de Lima ang jurisdiction o ang authority nitong Metropolitan Trial Court. Hindi po siya nag-plea ng anuman. Una, inosente naman siya, pero dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng court, hindi po siya nagsalita anuman patungkol sa paratang sa kanya. Ang procedure po kapag hindi nagsalita ang nasasakdal, ang korte mismo, ang hukom mismo ang mag-e-enter ng plea sa kanya. So not guilty. Not guilty po on the record ang inilagay na plea for Senator de Lima. Ang kaso ni de Lima na disobedience to summons o paglabag sa Article 150 ng Revised Penal Code ay inihain ng mga opisyal ng Kamara sa Department of Justice. Kabilang sa mga complainant ay sina House Speaker Pantaleon Alvarez, House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali. Nag-ugat ang isinampang reklamo kay de Lima dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NBP at ang umano'y pagbibigay ng payo nito sa kanyang dating driver at lover na si Ronnie Dayan na wag dumalo sa nasabing pagdinig ng Kamara. Sa isinagawang preliminary conference kanina ay minarkahan na rin ang mga ebidensya ng mga complainant laban kay de Lima. Kabilang narito ang kopya ng umano'y text message ni de Lima sa anak ni Ronnie Dayan na pinayuhang wag dumalo sa House Inquiry. Itinakda rin ng korte ang susunod na pagdinig sa nasabing kaso ni de Lima sa Abril 26. 6 na testigo ang nakatakdang ipresenta ng mga complainant. Pero sa Abril 26 ay mauunang iharap bilang testigo si House Speaker Alvarez na ipinag-utos ng korte na dumalo sa nasabing hearing. Tiwala naman ang kampo ni Senador de Lima maging ang kanyang mga taga-suporta na maipapanalo nila ang kaso. Pahirapan naman ang pagkuha ng pahayag kay Senador Leila de Lima dahil na rin sa higpit ng kanyang seguridad pero iginiit nito na siya ay inosente. Pero yung original pong sakdal sa kanya, ang sinabi lang doon ay discourage. Senator de Lima discourage Ronnie Dayan. Pag sinabing discourage ay hindi po yun inducement, hindi po yung pamimilit, kundi parang sinasabi, opinion ko, maaari bang huwag ka nang dumalo? So hindi po yun criminal act, yung opinion mo na sabihin mo, maaari bang huwag ka nang dumalo? Ang nagsubmit ng counter affidavit si Senator de Lima, we expect that Senator de Lima herself will be the witness for herself. I believe she's innocent of all of the charges being made against her. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.